habang kasama kong mga insekto sa aking pinagtataguan. Isang portal ng impyerno o ibang dimensyon ang Romblon Triangle. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ang Romblon Triangle ay isang lugar sa karagatan na matagal nang binabalutan ng mga kwentong pagkawala, mga barkong hindi na muling nakauwi at mga seaman na tuluyang nilamon ng dagat. May mga nagsasabi na kapag napadpad ka raw sa bahaging ito ng karagatan, hindi oras ang mawawala sa iyo, kundi ang sarili mong katotohanan. Ang iba'y nagsasabing isa itong portal ng ibang dimensyon. Ang iba naman ay naniniwalang may mga nilalang na nakatira sa makapal na hamog na bigla na lang sumusulpot sa gitna ng dagat. At ang mas nakakakilabot, may mga nakaligtas daw. Pero hindi na sila muling naging normal pagkatapos. Ang liham na nakarating sa atin ay nagmula sa isang dating seaman mula sa Pasay na itago na lamang natin sa pangalang Eric. Isang lalaking sanay sa bagyo, malalaking alon at panganib sa karagatan. Pero isang biyahe noong October 13, 2009 ang tuluyang sumira sa kanyang pagkatao. Dahil ayon sa kanya, may mga bagay sa dagat na hindi dapat nakikita ng tao. Kapag nakita mo sila, hindi ka na nila kailanman papakawalan. Sa bawat sulok ng kasaysayan, may mga pangyayaring hindi na isulat sa mga aklat. Mga kwentong nanatili sa dilim, mga pangambang hindi mapawi, at mga panaghoy na hindi kailanman pinakinggan. Sa bawat pag-ikot ng panahon, may mga aninong patuloy na sumusunod. Mga paalala na hindi lahat ng nakaraan ay handa na magpahinga. Magandang araw, Miss Camille. Hindi ko po talaga alam kung paano ko sisimulan itong aking liham sa inyo. Pero masaya po ako na sa wakas ay may makikinig na sa kwento kong ni minsan ay hindi ko inisip na mangyayari sa totoong buhay. Lalo na sa akin. Pasensya na kayo kung medyo magulo o nanginginig ang mga kamay ko habang isinusulat ito ngayon. Natatakot kasi akong baka isipin yung tuluyan na akong nabaliw kung ilalagay ko ang lahat ng ito. Pero dahil handa kayong makinig, bubuksan ko na ng sagad ang pintuan ng memorya ko. Kahit papilit ko itong ibinabaon sa limot. Dating seaman po ako mula sa Pasay. Sanay ako sa hampas ng alon, sa lula ng karagatan, at sa buwan ng pagtitiis malayo sa pamilya. Alam ko ang normal na tunog ng makina ng barko, ang sipol ng hangin sa gabi, at ang maalat na talsik ng alon. Pero walang anumang pagsasanay ang naghanda sa akin sa nangyari sa cargo ship namin nang pumasok kami sa tinatawag nilang Romblon Triangle noong October 13, 2009. Nagsimula ang lahat sa isang biglaang pagbabago ng panahon. Walang abiso ng bagyo o radar alert. Pero biglang uminit ang paligid at napaligiran ng buong barko ng isang higanting pader ng puting usok. Hindi ito basta fog o hamog, Miss Camille. Ang usok na iyon ay may kakaibang texture.
Mukha itong gumagapang na balat. Buhay at napakagaspang kung titingnan. Napakataas nito. Tila dambuhalang pader na humarang sa mundo. Nang lamunin ng usok ang barko, ang orihinal na nawala ay ang kulay ng paligid. Lahat naging abo. At kasabay noon, ang pag-atake ng isang amoy. Amoy ng basang kalawang na may halong nagnanaknak na karne. Biglang tumahimik ang mundo. Isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Yung parang tinakpan ng mga tenga mo ng makapal na bulak. Eric, patayin mo ang makina. Hindi ko na makita ang unahan. Yan ang huling sigaw ng kapitan namin bago tuluyang mamatay ang lahat ng kuryente. Maging ang mga flashlight namin, kahit bago ang baterya, ay naglabas lang ng mahinang liwanag bago tuluyang mapundi. Kasunod noon ay ang walang katapusang kadiliman. Ang dilim doon ay hindi ordinaryong gabi. May bigat ito. Para kaming lumalangoy sa langis. Nawalan ng signal, nawalan ng boses ang radyo, at sa gabi-gabing lumipas, na binibilang ko sa pamamagitan ng pag-ukit ng kuko sa dingding ng aking cabin, nagsimula ang mga kakaibang tunog. Hindi tunog ng alon ang naririnig namin, kundi kaluskos. Para bang may milyon-milyong maliliit na daliri na kumakamot sa ilalim at sa gilid ng bakal na katawan ng barko. At kasabay ng kuluskus na iyon, ang mahihinang bulong. Hindi mo maintindihan ang salita, pero para itong iyak ng mga sanggol na may halong hagik-gik ng mga matatanda. Doon nagsimulang magwala ang mga kasamahan ko dahil sa kabaliwan. Ang kusinero namin, bigla na lang tumawa ng malakas. Isang gabi, kumuha na lang ito ng kutsilyo at hiniwa ang sarili niyang leeg sa harap ko habang nakatitig sa akin ng dilat na dilat. Nang sumunod na linggo, sumilip ako sa kuberta at doon ko nakita ang pinakamalalang tanawin sa buhay ko. Ang karagatan ay hindi na gumagalaw. Sa ibabaw nito, lumulutang ang libo-libong tao. Mga bangkay. May mga nakasuot ng pangrebolusyong kasuotan. May mga seaman na tulad ko. May mga lumang uniforme ng sundalo. May mga bata. Lahat sila ay nakatihaya. Nakadilat ang mga matang puti na. At ang nakakakilabot, ang kanilang mga labi ay bahagyang nakabukas. Tila humihinga pa ng napakabagal. Sa tuwing tatamaan ng mahinang ihip ng hangin ng dagat, ang mga bangkay ay nagsasalpukan. Ang tunog ng kanilang mga balat at buto na nagkikiskisan sa tubig, parang basang tela na pinipiga. Pero hindi lang yun ang nandoon, Miss Camille.
Habang tumatagal, mas naging marahas ang gabi. Mula sa itaas ng bridge, nakikita ko ang mga matatangkad at itim na anino. Walang muka, walang hugis ang katawan, kundi purong kadiliman na mas madilim pa sa paligid. At ang nakakakilabot, naglalakad sila sa ibabaw ng tubig. Dahan-dahan sila na naglalakad sa pagitan ng mga nakalutang na bangkay. Kung minsan, humihinto sila sa tabi ng barko namin. Titingala at mararamdaman mo ang titig nila kahit wala silang mga mata. Sa tuwing dadaan ng mga aninong yun, gumigising ang mga patay. Nakita ko kung paano gumalaw ang mga braso ng mga bangkay sa tubig. Tila pilit na inaabot ang gilid ng barko namin para umakyat. Isa-isang nawala ang 20 kong kasamahan. Ang iba, tulad ng kusinero, nagpakamatay sa harap ko. Ang iba naman, bigla na lang nawawala sa higaan nila kapag nagigising ako sa madaling araw. Walang bakas ng dugo, walang tunog ng bagsak sa tubig. Parang dahan-dahan lang silang tinunaw ng dilim. Ni isang hibla ng buhok o gamit nila, hindi ko na muling nakita. Ako lang ang natira. Sa buong cargo ship na kasing laki ng isang building, ako na lang ang humihinga. 2 buwan akong nakakulong sa bangungot na iyon. Nalasing ako sa takot, Miss Camille. Nagtago ako sa pinakamalalim na bahagi ng bodega ng cargo. Sa tabi ng mga sako ng bigas at mga container. Nabuhay ako sa pag-inom ng sarili kong ihi at pagkain ng mga hilaw na insekto sa dilim. Gabi-gabi, nararamdaman ko ang malamig na bura ng hangin. Isang lamig na hindi galing sa panahon, kundi lamig ng isang libingan. May mga oras na nararamdaman kong may nakatayo sa likod ko. May humihinga sa batok ko. Pero kapag lilingon ako, wala akong makita, kundi ang sarili kong anino na tila humahaba ng kusa. Isang gabi, habang kasama kong mga insekto sa aking pinagtataguan, nakarinig ako ng mga mabibigat na kalabog mula sa itaas. Lumalapit ang tunog. Tila may malalaking bagay na bumababa patungo sa bodega. Sa matinding takot ko, marahas kong tinakpan ang aking sariling bibig gamit ang 2 kamay. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pinilit kong tumahimik at magpakaanino sa sulok. Siguro mga 30 minuto akong nagpipigil ng hininga habang naririnig ang kalabog at kaluskos sa paligid ko. Hanggang sa unti-unti na lang na nagkulay dugo at dumilim ang paningin ko. Nawalan ako ng malay sa sobrang kakulangan ng hangin
At hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos nun. Nagising na lang ako na nasa tabing dagat na ako. Lumulutang sa dalampasigan. Sa aking pagtataka, hindi ko alam kung bakit mula sa barko ay nagising na lang po ako sa dalampasigan na kahit anong tanaw ko po sa dagat ay walang bakas ng barko. Habang pilit ko pong tinatanaw mula sa malayo ang barko, doon na po ako natagpuan ng mga otoridad. Nang masagip nila ako, kalansay na ang katawan ko sa gutom at trauma na naranasan ko. Pero ang pinakamalaking misteryo na nagpabaliw sa akin, ayon sa mga Coast Guard at opisyal na report, 2 araw pa lamang kaming nawawala. Naglayag kami noong October 13 at nakuha nila ako noong October 15. Paano ang 2 buwan kong pagdurusa, ang buong buwan na binilang ko sa dilim habang kayakap ang sarili kong takot, ay 2 araw lang sa mundo nyo? Saan napunta ang 12 kong kasamahan kung 2 araw pa lang ang lumipas? Hinanap nila ang mga ito. Nagpadala ng mga rescue boat pero walang nakita. Kahit isang pirasong debris ng barko o bangkay ng mga kapwa ko seaman, walang lumutang sa totoong mundo. Para silang binura ng kasaysayan. Hindi ako naniniwala sa mga otoridad. At hindi rin sila naniniwala sa akin. Inisip nilang nasiraan lang ako ng bait. Dun ko na lamang, hindi lang basta dagat ang pinasukan namin. Isang portal ng impyerno o ibang dimensyon ang Romblon Triangle. Dahil doon, iniwan ko ang buhay sa dagat. Iniwan ko ang pagiging seaman. Hindi na ako muling lumapit sa pampang. At kahit ang tunog ng alon sa telebisyon ay nagpapataranta sa akin. Pero alam niyo kung anong katotohanan, Miss Camille? Hindi ako tuluyang nakatakas. Ang anumang bagay na sumunod sa akin palabas ng tila sumpang tatsulok na iyon ay hindi pa rin ako tinatantanan. Kahit nakasara ang mga bintana ng bahay ko rito sa Pasay, tuwing 3:00 ng madaling araw, umaamoy pa rin basang kalawang sa kwarto ko. At kapag tumahimik ang buong paligid, naririnig ko sa ilalim ng aking sahig ang tunog ng milyong daliri na kumakamot sa semento. Kasabay ng mabibigat na yabag ng mga aninong naglalakad. Na tila ba ang bahay ko ngayon ang lumulutang sa ibabaw ng kanilang madilim na karagatan. Sa tuwing titingin ako sa salamin, hindi ko na makita ang dating Eric. May kung anong puting usok ang dahang-dahang gumagalaw na parang nasa loob ng aking mga mata. Natatakot ako, Miss Camille. Dahil baka isang araw, pagising ko, makita ko na lang na dahan-dahan na ring nabubulok ang sarili kong balat. Salamat po. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataong ibahagi
ang lihim na ito na matagal nang pumapatay sa akin sa takot. May mga lugar talagang hindi dapat sinusubok at may mga pangalan na mas mabuting hindi na lang binabanggit. Sa likod ng mga kwento ng mga naglalahong tao at mga barkong hindi na muling nakauwi, maaaring may mga katotohanang hindi kayang tanggapin ng isip ng tao. Dahil kung ang lahat ng ito ay imbento lang, bakit may mga taong umuwi na wasak ang pag-iisip? At may mga takot na hanggang ngayon ay patuloy pa rin kumakamot sa kanilang mga gabi. Sa pagwawakas ng ating kwento, malinaw na ang kwento ng nakaraan ay hindi kailanman tuluyang malilimutan. Hindi lamang ito binubuo ng mga nakasulat sa aklat, kundi ng mga panaghoy na naghihintay mapakinggan. Muli, ako si Camille Peng at ito ang Panaghoy.